Sino sa inyo gusto nyo makatanggap ng blessing mula sa ating Panginoon? And sometimes, in our desperation na makahanap at makareceive ng wisdom, ipinapanalangin natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Yung iba siguro sa inyo, hindi nyo lang pinagpipray, dinedeclare nyo araw-araw, I am blessed and highly favored. Pero yung iba, grabe, nilevel up pa. Hindi lang nila pinagpipray, hindi lang nila dinedeclare, minsan ipinagfa-fasting pa nila. Kasi gusto talaga nilang makamit yung matagal na nilang ipinapanalangin sa Panginoon. Pero habang ako po ay tumatagal sa pagiging Kristiyano, nare-realize ko rin po ang malinaw na sinasabi ng Biblia sa atin na ang mga pagpapala ay hindi binibigay ng Diyos ng random. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay magbibigay sa atin ng pagpapala, usually yung mga blessing na ibinibigay ng Lord ay response, either sa obedience, either sa faithfulness, or either sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Bakit po? Naniniwala ako that God will never give us something that He will intend for us to waste. Meaning, kung sasayangin lang natin at gugustuhin lang ng Lord na sayangin natin, hindi na yan ibibigay ng Panginoon sa atin in the first place. Kasi hindi lahat ng pinagpala ay nananatiling pinagpapala pa rin. Magkaiba po kasi yung skill requirement ng pagkuha ng blessing at pagpapanatili ng blessing. And I've seen this happen many times. Being your pastor for more than 12 years, napakarami naman talagang taong nakatanggap ng pabor. Napakaraming tao nakatanggap ng pagpapala. Marami rin akong kakilala na nakatanggap talaga ng super-duper daming blessing sa kanilang mga buhay. Talagang increase at level up ang nangyari sa kanilang mga buhay. Pero nakakalungkot man, nakatanggap ng pagpapala, pero ilang taon ang dumaan, yung pagpapalang natanggap, biglang nawala. Yung relationship na binigay, hindi nagtuloy. Yung kapayapaang ibinigay, hindi na natili sa puso. At yung momentum na sanang dala ng pagpapala, ay hindi nagkaroon ng epekto sa kanyang buhay. Madalas kasi humihingi tayo ng pagpapala sa ating Panginoon, wala namang masama, pero maganda rin yatang maging desire ng puso natin, hindi lang, Lord, pagpalain mo ako, kundi, Lord, kung pagpapalain mo ko, gusto kong tumagal yung pagpapala sa aking mga kamay. Kaya napakahalaga ng wisdom, hindi lang ng blessing. Sabi nga po natin last Sunday, wisdom is the foundation of everything. Balikan natin ang Proverbs 4:7, review lang tayo. Ang sabi ng Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom is the principal thing. Reshith. Nang ibig sabihin ng reshith, foundation. Ang wisdom daw po, o ang karunungan, ang foundation ng lahat ng bagay, at dahil siya ang foundation ng lahat ng bagay, in all you're getting, get wisdom. Pursue wisdom. Are you still with me? Now, napapansin niyo mga kapatid na hindi po sinabi ng Bible na money is the principal thing. Hindi sinabi ng Bible na money ang foundation ng lahat ng bagay. Hindi sinabi ng Bible na favor ang foundation. Hindi sinabing influence ang foundation. Malinaw na malinaw sa Biblia. Wisdom is the foundation of everything. Ibig sabihin, bago yung increase, wisdom ang mas mahalaga. Bago ang influence, wisdom ang mas importante. Kasi ang wisdom, hindi lang siya isa sa mga blessing, kundi ang wisdom, ang foundation na nagdadala sa lahat ng blessing. Okay, nag-guess nyo ba yung sinasabi ko? Let me repeat for you. Let me slow down a little bit para mas maunawaan ninyo. Ang wisdom, hindi lang siya basta regalo na binibigay ng Diyos bilang blessing. In fact, ang wisdom ay foundation na nagdadala ng lahat ng blessing. Ibig sabihin, yung yaman tsaka wisdom, hindi magkapareho yan ng kategory. Ang sinasabi ng scripture, yung riches, yung yaman, yung financial freedom, magandang i-desire, pero wisdom is the foundation of everything. Kasi kung meron kang yaman pero walang wisdom, yung yaman dadaan lang. Pero if you have the wisdom, kahit walang yaman, yung yaman mamamagnet. Because you have, come on, are you with me? Everybody say, wisdom is the foundation of everything. Amen? Kaya po,
Naalala nyo last week, last Sunday, pinag-usapan po natin ang buhay ni Solomon. Ang kinikilala po na isa sa pinakamatalinong tao na nabuhay dito sa mundo, except of course kung ikukumpara mo kay Jesus. Pero saan nagsimula ang karunungan ni Solomon? Now, kung hindi po ninyo kilala si Solomon po ay anak ni David. Si David, hari. At si David po ay naghari sa bansang Israel sa loob ng 40 taon. Pero after reigning for 40 years, David died. Namatay po si David. Pero he died with a fruitful life. Pero after ng kamatayan ni David, ang pumalit po sa trono si Solomon. At habang si Solomon ay na-establish sa kanyang pagiging hari, alam niyo, sa sobrang gratitude nitong si Solomon sa Panginoon, na binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataong mamuno sa bansa ng Diyos. Alam niyo, sabi ng Biblia, naghandog si Solomon ng 1,000 burnt offerings to God. Now think about what I just said. 1,000. For context, 1 is enough. Pero yung isa lang enough na, pero nagbigay pa si Solomon ng 1,000, ibig sabihin, he was generous with his offering to God. He was so grateful sa influence na ipinagkaloob ng Lord, to the point na sabi niya, Lord, hindi sapat ang isa. Gusto ko 1,000. At dahil 1,000 offering ang binigay ni Solomon, natuwa ang Panginoon at ang sabi ng Diyos sa kanya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Kaya wag na wag niyong sasabihin sa akin na ang Diyos hindi nagre-respond sa generosity. Because klarong-klaro sa text na ito, that when you are giving something to God, God will never allow you to outgive Him. Kasi gagawa at gagawa ang paraan ng Diyos na walang utang ang Diyos sa iyo. Na kung nag-offer ka ng 1,000 burnt offerings, ang sinasabi ng Panginoon, Solomon, what do you want me to give to you? It is like a blank check. Magkano? Anong gusto mo? Now, kung ako yan, kaya to 10 million, 100 million. You could ask for anything. Pwede siyang humingi ng pera, pwede siyang humingi ng malaking palasyo, pwede siyang humingi ng kamatayan ng kanyang mga kaaway, pwede siyang humingi ng kasikatan, pero sa dami-dami ng pwede niyang hingiin, ang sabi niya, Lord, gusto ko magkaroon wisdom to govern the people that you have entrusted me. And God was so pleased. Natuwa ang Panginoon na pwede niyang hingiin ang lahat, pero ang hiningi niya wisdom. Na ang sabi ng Bible sa 2 Chronicles chapter 1 verse 11, sumagot ang Diyos. Ang sabi ng Lord kay Solomon, God said to Solomon, since this is your heart's desire, dahil ito ang gusto at laman ng iyong puso, and you have not asked for wealth. Sino sa inyo ang naniniwala kung yung katabi mo ang tinanong, wealth ang isasagot niya? Kaya ang sabi ng Lord kay Solomon, natutuwa ako sa iyo kasi yung desire ng puso mo, pwede mong hingiin yung yaman, hindi mo hiningi. Pwede mong hingiin possession, hindi yung ma-possess, kundi meron kang pag-aari. Hindi niya hiningi. Pwede niyang hingiin yung honor, hindi niya hiningi. Sabi ng Lord, pwede mong hingiin ang kamatayan ng iyong mga kaaway, pero hindi mo hiningi. And since, next verse, and since you have not asked for a long life, pwede rin niya hingingin yung mahabang buhay, pero hindi niya hiningi. But you ask for wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you a king. Fasten your seatbelt. Verse 12, and therefore, wisdom and knowledge will be given to you. Hold on a second, di pa tapos. Highlight this part. And I will give you also. Question, hiningi ba niya yung yaman? Hiningi ba niya yung possession? Hiningi ba niya yung honor? Pero dahil tama yung order ng paghingi, kahit hindi hiningi, binigay. Kahit hindi hiningi. Ang punto, simple lang. Kung tayo siguro tinanong, wag ko na kayo dadamay, baka magalit kayo sa akin eh. Kung ako na lang,
Siguro kung ako binigay, ang unang papasok sa isip ko, siguro pera para makapagpagawa ng building ng church. May mga ganyan pa tayo minsan, ano? Okay, para makatulong sa mahihirap, tapos maibablog ko. Di ba? Pero ang sabi ng Lord, pwede kang humingi ng lahat ng bagay, pero dahil hindi mo yun hiningi, kahit na hindi mo hiningi yung wealth, dahil hiningi mo yung wisdom, I will also give it to you. Ibig sabihin, when Solomon asked for wisdom, God also gave to him what he did not ask for. Now we understand our text today. Because ang sabi ng text natin sa Proverbs 3:13, blessed are those who find wisdom. So kung mapansin nyo, yung wisdom, hindi siya blessing itself, kundi pinagpala ang mga taong may wisdom. Now, tignan niyo uli yung verse. Hindi po sinabi ng Bible, pinagpala ang mayayaman. Hindi sinabi ng Bible, pinagpala ang maraming koneksyon. Hindi, ang sabi ng Bible, pinagpala ang merong wisdom. Ibig sabihin, people who has wisdom is blessed. Bago pa dumating yung pera, bago pa dumating yung promotion, bago pa dumating yung material things, kapag meron ka na ng wisdom, blessed ka na kagad. Paano yun nangyari? Talon tayo sa verse 15. Ang sabi ng verse 15, she is more precious, she referring to wisdom, so wisdom is more precious than rubies. Everybody read now. And nothing you desire, highlight that part, can compare with wisdom. Meaning, you could ask for anything. Pwede kang humingi ng kahit anong bagay. Pero ang ginagaranti ng Bible, kahit anong i-desire ng puso mo, hindi yan higit sa wisdom. Ibig sabihin, gaano mang kalaki ang desire ng puso mo, lahat ng desire inferior sa wisdom. Hindi niya pwedeng lagpasan ang wisdom. Are you still with me, mga kapatid? Ibig sabihin, wala kang pwedeng hingiin sa mundo na mas mataas pa sa karunungan. This is what the Bible is saying to us. Meaning, wala tayo pwedeng i-desire. Bagong opportunity, breakthrough, bagong relationship, mas maraming pera, promotion sa trabaho, nothing that you can desire na pwedeng mas higit pa sa wisdom. Why? Because you cannot compare it with wisdom. Okay, hindi niyo ako maunawaan. Bakit? Kasi, everybody say desire. Kasi pag nagdi-desire ka ng isang bagay, like nagdi-desire ka ng malaking bahay, usually, ang desire natin is all about what we want. Kaya desire eh. Pero ang wisdom iba. Wisdom, ang desire is all about what you want. Pero ang wisdom is all about what's good for you. Kaya siya magkaiba. Kasi pwedeng may dinidesire ka, hindi makakabuti sa'yo. Kaya, yung wisdom ang sinasabi ng Biblia, maaaring hindi mo gusto. Maaaring hindi mo pangarapin. Pero kung ito makakabuti sa iyo, yon ang ipagkakalob at iaalaw ng Panginoon sa atin. Okay. Hallelujah. Praise God. Amen. Bakit? Kasi pwedeng ikaw yung klase ng Kristiyano na napakaraming potensyal. Grabe pagtawag ng Panginoon. Pero kapag wala yung wisdom, yung potensyal mananatiling potensyal. Are you with me? Halimbawa, hindi ako nagbe-bake ng cake. Hindi ako baker. Mahilig lang ako bumili sa bakery. Pero hindi ako baker. Pero alam ko, pag nagluluto, nagbe-bake ka ng cake, kailangan mo ng harina. Kailangan mo ng asukal. Kailangan mo ng butter. Kailangan mo ng oil o mantika. Pero kahit na mamahalin ang ingredients, kung hindi mo alam mag-bake, yung mantika mananatiling mantika. At yung harina mananatiling harina. So it's one thing to have the ingredients in front of you. But it's another thing to have the skill to bake the cake. At iba pa yung marunong lang sa magaling. Kasi ang sabi na, pagka nagtanong kayo sa mga baker, nagtanong-tanong ako, maraming mga sikat na baker dito sa church natin, nagtanong-tanong ako. Alam mo, ang sabi nila, Pastor, napakahalaga ng timing sa pagbe-bake. Kasi pag nasobrahan ka ng lagay sa oven, pwedeng masunog. Pag kinulang, hindi mabubuo. May measurement pa yan. Pag hindi tama ang measurement, makakaapekto sa lasa.
Pag di tama ang measurement, minsan titigas yung cake. Bukod doon, kailangan tama pa yung temperature. Kasi pag hindi tama yung temperature, pwedeng mag-shrink. Now, may mantika na nga ako eh. Poproblemahin ko pa ba yan? Bakit? Kasi ganun sa buhay. Hindi porket may potential ka, magsasucceed ka sa buhay. Kasi it's one thing to have a potential, it's one thing to have a calling, it's one thing to have the talent, but if you don't have the wisdom to use the talent, if you don't have the wisdom to use the resources that God has entrusted to you, yung perang meron ka, pwedeng ikayaman ng iba, pero yung perang hawak mo, pwedeng ikalugi mo. Anong difference? Pareho kayong may pera, pero yung isa may wisdom, isa wala. Tahimik ka. Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw topic ng pastor na kamukha ni Glock 9. Sabi mo nga sa kanya. Amen? Kaya napakahalaga ng wisdom. And so today, I want to jump in. If wisdom brings blessing, what are the 3 blessings of wisdom based on the text that we have talked about, based sa Proverbs chapter 3? Ano po ang 3 pagpapala na hatid ng wisdom? Number 1, ang unang blessing ng wisdom, wisdom produces. Ibig sabihin, wisdom adds value to you. Kapag may wisdom ka, may nadadagdag na magandang bagay sa buhay mo. Ano ang sabi ng Proverbs 3 verse 13? Balikan natin yung text. Blessed are those who find wisdom. Sino po nakakaalala last Sunday ng Hebrew word for wisdom? Yung mga nasa unahan sana, kaso volunteer din to eh. Yung hindi volunteer. Hokma. Di ba? Ang sabi ng Hebrew word ng wisdom is hokma. So sinasabi dito, blessed is the one who find hokma. Now ano ang ibig sabihin ng hokma? Yung hokma, last Sunday, is the ability of a person to live inside God's will. It is ability of the person to live within God's design. So ang sabi ng Biblia, pinagpala ang mga taong may abilidad na mamuhay sa design ng Diyos. So ibig sabihin, ang wisdom hindi siya IQ. Ang wisdom hindi siya street smart. Ang wisdom hindi siya information. Ang wisdom hindi siya education. Ang wisdom, abilidad mong mamuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Now, sabi ng Bible ulit, pinagpala ang may wisdom and those who gain understanding. Ano ang blessing na meron sa wisdom? Number 1, she is more profitable. Highlight that part. Tignan niyo yung mga words sa ito More profitable than silver and yields better returns than gold. Now, sabi nila, ang taas daw ng ginto ngayon. Ayaw pa magpahalata ng katabi mo, maraming alahas yan. Oo, kasi mahal daw ang ginto today. Pero ito interesting. Mahal daw ang ginto, pero ang sabi ng Bible, yung wisdom, mas matindi ang balik kumpara sa ginto. It better returns than gold. She is more precious than rubies, and nothing you can desire can compete with her. Long life is in her right hand, and in her left hand, riches and honor. Now, look at this phrase. Profitable. Better returns. Riches. Di ba yan yung language ng investment? Pag nag-i-invest ka, yan yung mga language na ginagamit ng investment. This investment is profitable, meaning kikita ka. This investment will bring better returns. Yayaman ka rito sa stock na to. Yayaman ka dito sa Bitcoin na to. Kung mapapansin nyo, yung mga salita na yan, madalas may kinalaman saan? Sa investment. Ibig sabihin, kung meron kang wisdom, wisdom compounds. Wisdom is productive. In essence, sa kultura at lengguwahe natin, if you invest in wisdom, the wisdom will outshine the market of our generation. Bakit? Ang pera mawawala, ang ginto pwedeng nakawin, pero ang wisdom, bibigyan ka niya ng kakayanang magdesisyon ng tama. Tuturuan ka ng wisdom para mag-progress. Bibigyan ka ng wisdom ng paraan paano ka magtatagumpay sa iyong buhay. Yes, ang wisdom, pipigilan kang gawin ng mali,
Pero ang wisdom, tuturuan ka rin niya kung ano yung tamang gawin. So ibig sabihin, ini-imply ng verse sa atin na ang wisdom may balik. Ang wisdom may balik. That's why we need to pursue wisdom, kasi may binibigay ang wisdom. Hindi niyo ako maintindihan ha. Sino rito walang pera? Taas kamay. Biglang nagising ha. Usapang pera yan. Mukhang ikayayaman ko to ngayon ha. Di ba tayo? O, malamang yung katabi mo, mayaman yan, hindi lang nagsasalita. No? Para na lang sa mga hikaho sa buhay. Di ba pagka tayo, usually, no, pag walang-wala ka, lalapit ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, pengi naman pong pera. Okay, Lord, gamitin niyo yung katabi ko para mag-abot man lang ng magaspang sa kamay ko. Na paghiwalay namin mamaya, makakuha man lang ako ng konting salapi sa kanya. Di ba? Parang syempre gusto mo. Now, nakikinig ka na ng preaching. Umaating ka na ng Gia Kamanaba. So sabi mo, narinig ko si pastor, sabi niya, basahin daw natin ang Biblia kasi ang Biblia magbibigay sa atin ng wisdom para tayo ay magkaroon ng riches and honor. And totoo, babasahin mo yung Bible at kung ikaw ay may digital Bible, meaning may search yung Bible mo, di magsisearch ka ngayon ng money. Ano kaya ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa pera? Money, money, money. Show me the money. Comprende? Now, di nag-search ka. 2 minutes, nakakuha ka ng hundreds of results. Binasa mo. The Lord will provide all your needs according to His riches in glory. Wow. Grabe pala si Lord, nagpo-provide siya. Dahil binasa mo siya, now you know. Now you have the knowledge. Now may knowledge ka na. Pero hindi porket may knowledge ka na, enough na yun. Kasi nabasa mo sa Bible, narinig mo sa iba, you know it, you have the knowledge, pero the next thing that you would ask, now I know, but Lord, I need understanding to apply what I have learned. Kasi apparently, pag humihingi tayo sa ating Panginoon, humihingi tayo, Lord, bigyan mo ako ng pera. Pero what if, ang totoong kailangan mo, hindi pera, kundi wisdom para pamahalaan yung perang meron ka na. What if lang? Kasi napansin ko po na napakaraming tao in our generation, baon sa utang, hindi dahil kulang ang pera. Baon sa utang kasi walang wisdom, paano gagamitin yung perang meron siya, paano i-invest yung perang meron siya, at paano isi-save yung perang meron siya. So you have the knowledge, but it doesn't mean you have the wisdom. Nakakalungkot yung iba. Pag hindi talaga binabasa ang Bible, gusto ng wisdom pero ayaw basahin yung knowledge. Humihingi ka ng wisdom pero tamad kang basahin yung knowledge. O, hindi ako maintindihan ha. Huwag kang umasang papasa ka sa exam kung hindi ka nagbasa. Kung hindi ka nag-review. So it's possible that we are asking God for a result. Pero ang sinasabi ng Panginoon, don't be lazy to read the Word. Because when you read the Word, you will have wisdom for you to apply. Kasi ang wisdom, hindi ka lang niya tutulungang... Pasensya na kayo, kanina pa tayo nagsasalita. Kasi ang wisdom, hindi ka lang niya tutulungang magtagumpay. Ang wisdom, tutulungan ka rin niyang mapanatili yung katagumpayan na meron ka. Kasi napakarami pong tao ngayon ang umangat pero hindi nagtagal. That's why we have to have wisdom in our lives. Sino sa inyo gusto nyo ng elevation? Gusto nyo ng success? Gusto nyo ng height? Yes, we all want increase in our lives, but wisdom brings increase and stability. That's why we need to ask God, Lord, I need wisdom in my life because I know that wisdom will be able to produce something in me. Tingnan nyo, pag ang tao may wisdom, alam niya kung kailan siya oo. Alam niya kung kailan siya hihinto. At alam niya kung kailan siya mag-aantay. Because it produces something in us. Are you still with me? Parang sapul na sapul katabi mo, no? Number 2, ano ang pangalawang blessing ng wisdom? Ano po yung una? Blessing, wisdom produces. Number 2, wisdom prevents. Wisdom prevents.
Ibig sabihin, when you have the wisdom, may addition. Praise God. When you have the wisdom, may idadagdag. Pero when you have the wisdom, meron ding subtraction. Pag may wisdom ka, may idadagdag si Lord. May blessing na ibibigay. May breakthrough na ihahatid. Pero kapag may wisdom ka rin, hindi lang addition. May subtraction. Isusubtract niya yung pain. Isusubtract niya yung regret. Isusubtract niya yung panghihinayang. Sino sa inyo naniniwala, mga kapatid, na ang pinakamatitinding miracle sa buhay ng tao, hindi mo makikita? Sino sa inyo mga magulang na pagtapos niyo po ng pag-aaral ng inyong mga anak kahit nahikahos kayo noon? Taas kamay. Miracle ba yon? Miracle. Sino sa inyo na promote sa trabaho kahit na 2 beses ka lang pumapasok sa isang buwan? Miracle yan. Okay. So mapapansin nyo, karamihan ng milagro na ikinakategorize natin sa miracle, usually mga bagay na visible, tangible. Pero I believe also that the greatest miracle in our lives are not those who are visible, but those who are invisible. It is a miracle na kapag ikaw ay na-aksidente, iningatan ka ng Diyos. Pero it's also a miracle na hindi na nangyari yung aksidente. Because you have the wisdom to follow the rules of the road. Magandang wisdom ay magandang blessing na, sino sa inyo grateful? Ang Diyos sukdulan ng biyaya. Napakarumi mo pero pinatawad ka ng Diyos. Pero isang milagro din na hindi mo na nagawa yung kasalanan. Kasi may wisdom na ibinigay ang Panginoon sa iyo. So, salamat Lord sa kapatawaran, pero salamat din na hindi mo na ako kailangang patawarin kasi hindi ko na siya nagawa. Sino sa inyo ang grateful sa mga blessing ng relationship? Umabot kayo ng 5 days. Okay, 5 years. Tumagal ang relationship. Pero isa ring malaking pagpapala na yung relationship hindi na kailangang dumaan sa hirap at kayo na talaga ang naging magkasama habang buhay. Ibig sabihin, yes, ang wisdom nagdadagdag, pero ang wisdom nagbabawas din ng panganib, nagbabawas ng aksidente, nagbabawas ng iyak, nagbabawas ng sakit. Ibig sabihin, may inihahatid ang wisdom sa atin, hindi lang dagdag ng dagdag, kundi yung bagay na hindi mo na mararanasan because you have the wisdom to navigate this life. Are you with me? Amen? So let's go to the verse again. Ang sabi ng verse 16, long life is in her right hand, and in her left, riches and honor. Look at the verse. Ano gusto nyo? Kanan, kaliwa? Parang doon ako sa kanan, pastor Ay parang gusto ko yung riches. Mapansin nyo, sabi ng Bible, long life is in the right hand. Riches and honor is on the left. Sino sa inyo gusto nyo riches and honor? Of course. Plastic naman ito. Of course we want to. Come on now. Kunwari yung, gusto ko long life. Of course we want riches and honor, correct? Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit right ang long life at left ang riches and honor? Sa Bible, mapapansin nyo yan, na sa Bible, pag kanan, hindi lang kanang kamay, basta everything that is right hand, kanan, always speaks about authority, priority. So sabi ng Biblia, when you have the wisdom, long life is the priority. And riches and honor is secondary. Bakit? Aanuhin mo yung yaman kung hindi ka buhay? Aanuhin mo yung retirement pay kung wala ka ng lakas para magbakasyon? So it's not just, when we say long life, hindi lang yan pahabaan ng buhay. When we say long life, it's not just 95 years old. Kasi pwedeng 95 years old ka nga, pero 75 pa lang gusto mo nang mawala. Kasi baliwala ang haba ng buhay kung miserable buhay mo. So it's not just about how long you will live, but the quality of your life while you live. So the Bible is telling us, come on now, that when you have the wisdom, priority ng wisdom, longevity of life. And then, riches and honor.
Because the kingdom of God prioritizes the right order. And the right order should be, Lord, thank you for life. Because life itself is a blessing. Alam mo ang sabi ng Matthew chapter 6? Ano po sabi ng Matthew chapter 6? Don't worry about anything. Instead, don't worry about anything. Huwag mong aalalahanin ang iyong kakainin. Huwag mong aalalahanin ang iyong isusuot. Sa Bisaya, ayaw kabalaka. Huwag mong aalalahanin. Sabi mo sa katabi mo, don't worry, don't worry, don't worry. Napansin niyo po ba na yung mga bagay na inaalala mo, yun yung bagay na kulang ka? Kaya ko nga inaalala, pastor, kasi kulang eh. Pero what if kaya kulang kasi lagi mo inaalala? Amen? Sabi ng Bible, do not worry about anything. Do not worry about tomorrow, but tomorrow will worry about itself. Bakit ano sinasabi ng Biblia? Isn't life more valuable than food? Ibig sabihin na sinasabi ng Scripture, masyado ka nakafocus sa material blessing, pero hindi ba ang pinakamatinding blessing talaga ay yung buhay? Life itself? Because when you have the longevity of life, you will have everything. Amen? Meaning, the wisdom that God gives to each and every one of us is able to teach us, for us to experience life in its fullness. Pine-prevent tayo ng wisdom na wasakin ang ating kinabukasan at wasakin ang ating buhay. Because hindi naman sinasabi ng Bible na hindi ka daranas ng pagsubok. Hindi po sinasabi ng Bible na walang pressure. Hindi sinasabi ng Bible na walang pain. Pero ang pinapangako ng ating Panginoon, the wisdom from the Lord will protect you so that you will be able to enjoy the life that God bled for and died for at the cross for you. Ecclesiastes chapter 7 verse 12. Wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this. Everybody read now. Wisdom, highlight that part, preserves those who have it. If you have the wisdom, there will be preservation. Kapag may wisdom, maiiwasan mo ang unnecessary conflict. Salamat pag na-conflict ka, tutulungan ka ni Lord. Pero salamat din na hindi na ako dumaan sa conflict. Lord, maraming salamat din na hindi na ako nasugatan in the first place. That you did not just extend my life, you give me a quality of life. Na di bali ng 60 years old lang pero quality, kesa 95 years old pero miserable. Proverbs chapter 22 verse 3, a prudent person foresees danger and takes precaution. Look at that verse. A prudent, highlight that part. Now yung salitang prudent, ibig sabihin yan, maingat. Nag-iisip muna bago humakbang. So sinasabi ng Biblia sa atin, ang mga nag-iisip bago humakbang, yung mga prudent at maingat, yung cautious, hindi sila yung, bahala na, mukhang okay naman, try nga natin one time lang, hindi sila yon. Pero yung prudent, sila yung maingat. Ang sabi ng Biblia, ang mga prudent o maingat, maingat sila sa kanilang mga nagiging hakbang. Kasi yes, ang wisdom nagbubukas ng pintuan. Pero ang wisdom tuturuan ka rin, wag yung pintuan na yan. Wag mong hahawakan yung pintuan na yan. Because wisdom will guard you. Hindi po lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, atake ng kaaway. Ulitin ko lang. Hindi po lahat ng problema natin dahil sa dyablo. Tahimik na nga yung dyablo sa totoo lang eh. Sabi niya, parang ang taas ng blood pressure ko today. Inaatake yata ako ng dyablo. Ang sabi ng mga dyablo, damay na naman tayo dito. Oh. Eh, yung kinain niya yung kanina eh. Kaka-crispy pata mo kasi yan. Tapos nagdamay pa. Masyado natin binibigyan ng credit ang dyablo sa lahat ng mga wrong things na meron sa ating buhay. Pero karamihan ng mga problema natin, hindi dyablo may pakana. Huwag ka titingin sa katabi mo. Diretso lang. Dyablo pinag-uusapan, nakatingin ka. Baka ma-misinterpret niya, nasa church pa naman tayo. Hindi lahat ng sakit na nararamdaman ng tao, spiritual attack. May mga sakit at sugat tayong nararanasan dahil sa avoidable decisions naman. Pwedeng iwasan, pero hindi na iwasan kasi hindi nakinig.
Halimbawa, regret. Alam niyo po ba na ang regret is actually sakit na nararamdaman natin na pwede sanang iwasan ng wisdom. Halimbawa, sana, narinig niyo na ba ito sa katabi niyo? Sana nakinig ako noon eh. Alam ko naman dati yun, pero mahal ko kasi. Alam ko namang red flag na noon pa. Kaso nga lang kasi, baka nakita ko, may potensyal, baka naman magbago. Hindi porket nasasaktan ka, ibig sabihin, hindi ka mahal ng Diyos. Marami tayong sakit na nararanasan kasi hindi tayo marunong makinig sa wisdom. Tignan mo nga katabi mo, titigan mo. Sabihin mo sa kanya, red flag nga ni. Ayaw makinig. Red flag nga ni. Bakit? Ang pera, it can add to you. Money can add something to you. Influence can add something to you, but wisdom protects you. Yes, i-celebrate natin ang increase. I-celebrate natin ang addition. I-celebrate natin ang breakthrough. Pero wag niyong kakalimutang i-celebrate ang preservation ng Panginoon. Yung pag-iingat ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos na iningatan ng Diyos ang ating marriage. Pasalamatan natin ang Diyos na iningatan ng Panginoon ang ating negosyo. Na iningatan ng Panginoon ang ating calling. Na iningatan ng Lord ang ating testimony. Na iningatan ng Panginoon ang ating kapayapaan. Sa totoo lang po, yung mga bagay na hindi nawala sa'yo, mas malaking blessing kesa sa hinihingi mo. Mas malaking blessing minsan yung bagay na hindi nawala sa'yo kesa yung mga bagay na pinagpe-pray mo. Nagpe-pray ka ng bagong bahay, good. Pero yung hindi nawala yung pamilya mo, mas malaking blessing yon kesa dun sa bahay. Sinong titira sa bahay? Minsan lang hindi natin na ipagpapasalamat kasi ang lagi mong ipagpapasalamat, yung milagro. Pero teka, yung hindi na nangyari yung problema. Yung hindi na kailangang maghiwalay. Yung hindi na kailangang malugi. Yung hindi na kailangang matanggal sa trabaho. Wisdom teaches you before a mistake. Before. Kasi pag after na yung wisdom, alaalala nyo last week, pay now, pay later. Pag una pa lang, wisdom yun. Pero pagkatapos na, sakit na yun. Minsan na nagtuturo na sa'yo, wag dyan, masakit dyan eh. Pag nasaktan ka na, ano sasabihin mo? Ayoko nang ulitin. Pero ang wisdom, wag mo nang pasukin. Wag mo nang simulan. God wants to prevent you from doing a mistake that you will regret for the rest of your life. Is this helping anybody right now? Nakakatulong ba to? Sabihin mo sa katabi mo, mukhang ikaw talaga yung topic ni Glock 9 today. Number 3, and I will close with this. Wisdom produces. Wisdom what? Wisdom prevents. And number 3, wisdom predicts. Wisdom predicts. Verse 17, her ways are pleasant ways and all her paths, highlight that part, are peace. Now that's interesting because sabi ng Biblia, ang path o daan ng wisdom ay maghahatid ng kapayapaan. Alam niyo po ba yung salitang path, lagi po yung referring to a destination, referring to a direction. Pag nababanggit yung salitang daan, usually ang ibig sabihin yan, journey, pattern, habits, direction. So kung sinasabi ng Bible that wisdom, yung paths ng wisdom ay papunta sa kapayapaan, ang sinasabi ng Biblia sa atin, ang wisdom nagpo-produce ng predictable future. Kasi through wisdom, hindi pa nangyayari na pe-predict mo na base sa pattern niya today. Okay? Kumbaga parang, hindi ako manghuhula, pero kung titignan ko yung pattern mo today, eto ending niyan. Wala nang nag-i-amen ah. Kinakabahan sila eh. Mukhang ako susunod dito ah. Walang tumataba dahil nag-cheat day ng isang araw.
Pero pag araw-araw cheat day, hindi na cheat day yun. Pattern na yun. At kapag inaraw-araw mo yung dapat pang isang araw lang, alam ko na future niyan. Pansinin niyo ang Diyos, hindi tinatago ng Biblia sa atin kung ano magiging consequence. In fact, malinaw na sinasabi ng Biblia, sumunod ka, pagpapalain ka. Predictable eh. So kapag di ka sumunod, huwag ka mag-expect ng pagpapala. Pag hindi ka sumunod, pagpapalo yun. Pero pag sumunod ka, predictable eh. Hindi ako judgmental. Hindi din judgmental ang nanay mo. Na-predict lang nila na kapag ka buong gabi kang naglaro ng computer games, Pastor, hindi naman kasalanan nun. Maraming bagay na hindi kasalanan, pero hindi maganda dulot din. Okay. Hindi ko sasabihin sa inyo ang sagot. Pero pag nagpuyat ka ng, halimbawa, natulog ka alas 4 na ng madaling araw, kakalaro. Huwag kayong magalala, taga-ibang church to ha. Kasi dito walang ganyan eh. Okay? Naglaro ka, computer. Hindi naman mali. Pero inabot ka ng alas 4. Napipredi ko na kagad yan. Alauna ka magigising. No, wala nang wala. Kasi napipredict mo siya based on his habits. Amen po ba mga kapatid? That's what wisdom talks about. Ibig sabihin, if you want a better future, you have to develop a better habit. Because you cannot bring your 2025 habits into your 2026 goals. Kung gusto mong mangyari yung 2026 goals, you have to leave your 2025 habits and level up so that your 2026 habits, 2025 habits will be in line with 2026 goals. Bakit? Ang wisdom prediction, may predictable. Kasi ang oras, neutral yan eh. Depende kung paano natin gagamitin. Halimbawa, pag minadali mo, malamang ending niyan, regret. Pag sinisikreto mo, anong sabi natin madala? Walang lihim na hindi nabubunyag. So, ang dulo ng lihim, bunyag. Hala. Ayaw mo magpa-accountable, ayaw mo magpa-correct, ayaw mo may nagagabay sa'yo, ayaw mo may sumasaway sa'yo. Feeling mo, nanay mo, kalaban mo. Feeling mo, tatay mo, kalaban mo. Feeling mo, kumari mo, kalaban mo. Kasi kinurek ka. Pag walang accountability, ano ending? Bagsak, failure. Hindi sila judgmental. Nape-predict lang based on our pattern. Shinortcut mo, malamang mawawala. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? Halimbawa, nasa kalsada ka. May nakita kang isang kotse, ang bilis, diretso sa'yo. Now, hindi ito ang tamang pagkakataon para magtanong, ba't kaya ang bilis niya? Siguro nakatulog to. Siguro lasing to. Hindi yun ang tamang panahon para magtanong ka. Kasi napipredict ko na. Base sa direksyon yan. Bulalo ka, sinasabi ko sa iyo. Bulalo ka talaga dyan. Pipit ka dyan. This is the right time for you to what? What's the best choice? Get out of the way. Then ask after. So mapapansin nyo, predictable ang future. Hindi mo kailangan maging manghuhula. You just have to watch the habits. So let me ask you a question as a friend, as your pastor. Is that habit that you have will help you achieve your goals? If not, then change something. Sabi nga natin last Sunday, hindi magbabago ang buhay natin kung hindi natin babaguhin ang desisyon natin. Decision nga ni. Amen? We need to have decision. Ano sabi ng Proverbs 14 verse 8? The wisdom of the prudent is to give thought to their ways. So ask yourself, saan ang dulo ng pattern na ito? Sino-sino yung ganito ang ginawa before? Paano sila natapos? Hindi ko na inaantay kung ano ang consequences. Pinag-aaralan ko na kagad yung pattern. Kasi ang sabi na ng Biblia sa Proverbs chapter 4 verse 12, there is a way that appears to be right. But in the end, it leads to death. It appears right. It feels right. It sounds right. Pero sa wisdom, it asks the question, it feels right, it sounds right, it
It appears right, but is this thing in accordance to the will of God? Hindi lang pakiramdam ko, tama to. Hindi. Naka-align ba to sa kalooban ng Diyos? That's what wisdom taught you. Parang pag pinakinggan ko, tama. Teka lang, pag pinakinggan mo, tama, pero ito bang bagay na ito, attractive lang, pero hindi siya pasok sa kalooban ng Panginoon. Because the Bible is very clear. Blessed are those who find wisdom. And today, as we put an exclamation point to this mini-series that we had, is this message blessed to you, mga kapatid? Napagpala ho ba kayo, mga kapatid? Now, the goal of this message is not for me to say, kaya kayo, global family, mas maging matalino kayo. Our goal is not to be smart. Because at the end of the day, I know that wisdom is more than just a lesson that we need to hear. Wisdom is somebody that you need to encounter. Because the Bible says in Matthew chapter 12, verse 42, this was Jesus Christ speaking. Ano sabi ni Jesus Christ? The Queen of the South will rise at the judgment with this generation and condemn it. Verse 43, for she came, the Queen of the South, from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. Everybody highlight this part. And now, something greater than Solomon is here. Now, for context, yung sinasabi dito ni Jesus na Queen of the South was actually from the Chronicles, kung saan this was referring to a queen na ang tawag ay queen siya sa Sheba. She was actually the Queen of Sheba. Yung Sheba ngayon ay present-day Yemen. Now, itong Queen of Yemen, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng history, napakayaman. Kaya nga, Mayemen. Okay? So, itong Queen of Sheba, na Yemen, napaka-Yemen, she had the influence and she was the queen after all. Queen na hindi na kailangan mag-travel. Pero ang sabi ng Biblia, nung narinig ng Queen of Sheba, yung wisdom ni Solomon, because Solomon became famous because of the wisdom that he had, to the point, ang sabi ng Biblia, itong Queen of Sheba was so curious, hindi lang sa wisdom ni Solomon, kundi yung pinanggagalingan ng wisdom ni Solomon. Kasi alam ng Queen of Sheba, narinig niya na itong wisdom ni Solomon galing daw sa Diyos. At alam niyo ginawa ng Queen of Yemen? She traveled 1,500 miles, almost 3,000 kilometers. Walang tren, walang eroplano, just to meet Solomon and listen to his wisdom. Now let's go back to the verse. Ang sabi ng Matthew 12:42, itong Queen of Sheba, pumunta siya to the ends of the earth to listen to the Queen of Sheba at to Solomon. But right now, something greater than Solomon is here. Ano ang sinasabi ng Biblia sa atin? Ang sinasabi ni Lord sa atin, kung yung Queen of Yemen nga, nag-travel ng 1,500 miles para lang ma-encounter yung wisdom, ngayon, hindi nyo na kailangan mag-travel. Because ang sabi ni Jesus Christ, wisdom that is greater than Solomon is here. Who is that? Who is that? Jesus. So ang wisdom, hindi lang basta concept. Wisdom is a person of our Lord Jesus Christ. So ibig sabihin, wisdom now is not saying kailangan mas maging matalino kayo, kailangan mas maging maganda. Yes, kasama yon. Pero saan mo kukunin yung wisdom na yon? That wisdom came from a person of Jesus Christ. Ibig sabihin, when you encounter the Lord, when you submit yourself to the Lord, when you walk with the Lord, you are walking with wisdom. Kaya pala, ang mga tao na lumalakad at nagsasubmit ng kanilang buhay kay Jesus ay lumalakad ng may karunungan. Now, listen to this, church. Notice, hindi sinabi ng Bible na something wiser than Solomon is here. Hindi sinabi. Hindi sinasabi ni Jesus, mas matalino ako dyan. Hindi insecure si Jesus.
Pero ang sinasabi niya, something greater is here. Because wisdom is not just a concept anymore. You're looking for wisdom? I am. Wisdom is the principal thing. Jesus is the principal thing. Jesus is the foundation of everything. Jesus is the source of everything. Now, sa mundo, kung kailangan ko ma-promote, kailangan ko magpasikat sa boss ko. Pero when you have Jesus as your wisdom, ang sinasabi ni Jesus, magpatawad ka, huwag ka na gumanti. Tamo, ayun yun. Hindi wise yan, pastor. Hindi wise sa mundo. Pero yun ang wisdom na tinuturo ni Jesus. Ang tinuturo ng mundo, huwag kang papayag na ganyan lang ganti mo. Kailangan higit ka. Sabi ng Lord, vengeance is mine. Forgive. Ang sabi ng Lord, gusto mo maging great? Humble yourself. It is an upside down kingdom. Because of our Lord Jesus Christ, He taught us today, posible pa lang, ina-admire ko si Jesus, lumalakad ako kasama si Jesus, pero namimiss ko ang ating Panginoong Jesus. Because you know what? When Jesus was talking about Matthew 12:42, He was referring to the Pharisees. Balik mo yung verse, anak. He was talking to the Pharisees. Pharisees na marunong. Pharisees na edukado. Kasi posibleng kilala mo si Jesus, nirerespeto mo si Jesus, nakikipagdebate ka pa, at ipinagtatanggol mo si Jesus, pero hindi mo na-encounter si Jesus. Kasi ang tunay na wisdom is not just respecting Jesus or admiring Jesus. Hindi na natin pinag-uusapan dito, kilala mo ba si Jesus? Opo, pastor. Nirerespeto mo ba si Jesus? Opo, pastor. Hinahangaan mo ba si Jesus? Opo, pastor. Ang magandang tanong, nagpapasakop ka ba kay Jesus? Kasi if you follow the Lord, you will encounter wisdom. Kaso, iba si Lord. Sabi ni Lord, magpakumbaba ka. Huwag pride ang pairalin. Mag-antay ka, huwag ka magmamadali. Sumunod ka, kahit na matindi ang kailangan mong bayaran. Because you can study wisdom all you want, you can quote wisdom all you want, we can debate about wisdom all we want. But the most important thing today is for you to encounter, ladies and gentlemen, the wisdom Himself, Jesus Christ. Jesus Christ. The wisdom of God that He sent His Son, Jesus Christ, for you and for me. Inakala ng tao, when Jesus was crucified on the cross, base sa wisdom ng tao, talo yan, patay eh. Pero ginamit ng Diyos yung tingin ng taong foolish when He died on the cross. But after 3 days, that Jesus rose again from the dead and showcased to each and every one of us, death has been defeated. The grave was empty because Jesus Christ is alive and is with you today. And if any one of you lacks wisdom, submit yourself to Jesus. And I guarantee you, your life will never be the same again.